Nagdadapa, bumabangon, gaya ng puno, hindi pumapalag. Hey there Nocturnes! Welcome back sa Zodiac Men. At yung sign of the day natin ay si Libra. Basic information kay Libra, no? Ikaw ay Libra kung ipinanganak ka from September 23 to October 22. Ikaw ay nire-represent ng skills o ang timbangan. Sa lahat ng mga zodiac sign, ito yung inanimate o hindi tao o hayop. Kumbaga, ito lang yung sign na nire-represent ang isang bagay. Yun nga, skills. Saka, ang element mo ay air o hangin. Pag air, ina-associate yan sa pagiging sociable, pagiging palakaibigan, palabiro, pwede din. Masarap kasama, kaya nga hangin eh. Diba kapag mainit, pag nagpapahangin ka, ay, ang sarap naman, di ba? So, isa yan sa mga personality traits ng Libra. Punta na tayo sa strengths ng isang Libra man. Interesting na i-analyze to, no? Kasi para lang, no, mas maintindihan yung Libra. Ang Libra, ang ruling planet niya ay Venus. Si Venus ay goddess of love, no, beauty, and, all things beautiful. Kaya kapag lalaking Libra, kaya ay yung kadalasan, no, kaya yung mga lalaking Libra na kilala nyo, kadalasan, gwapo. Oo, charming na. Yung meron silang ganung pagkausap mo sila, hindi mo maiwasan na hindi sila magustuhan. Kasi kapag kausap mo sila, yung malakas yung dating, ganun ba? Pero hindi sila kasing aggressive ng Aries. Yung Aries din, yes, charismatic din. I think nabanggit ko yan sa video ko tungkol kay Aries. Pero yung Libra man, yung pagiging charming niya, hindi yung parang apoy na yung napaka-alpha, yung ang parang talagang maskulado, hindi ganun. Yung pagiging charming ng isang Libra man, dahil nga skills pag skills, di ba dapat balance Ang Libra man din, nababalanse niya yung pagiging, maskulado niya, pagiging masculine, saka yung feminine side. Ganyan din siya i-interpret ng mga iba, no, na nagre-reading. Kasi nga skills pag skills, di ba, dapat balance So, hindi masyadong lalaking-lalaki at hindi rin naman yung masyadong babaeng-babae, kundi ang term doon, tama, androgynous yun. Androgynous kadalasan yung isang lalaking Libra. At I think strength yan kasi kaya ng Libra man na mag-adapt sa anumang sitwasyon. Kung kailangan niyang, for example, nasiraan siya ng damit, at syempre, di ba, ang pananahe pambabae. So, kapag may Libra man ka, Libra boyfriend, kaya niyang tahiin yun ng sarili. Magugulat ka na lang, ay, kaya niya palang maging babae. And at other times, kapag let's say, may pagkakataon na mag-gym, yun, makikita mo siya nag-gym. Very balanced yung Libra man. Yan. Yung isa sa mga very good, talaga hinahangaan kong trait sa isang Libra, yung pagiging balance niya. Kaya niya maging babae, kaya niya maging lalaki, depende sa sitwasyon. Pangalawang strength niya ay yung kanyang love for peace and harmony. Ang Libra man, unlike Aries na palaaway, yung Libra man, kung kaya naman siyang resolbahan sa mabuting usapan, mag-usap na lang, hindi na kailangan yung magsuntukan o manakit pa. Kaya nga skills ibig sabihin ng skills of justice, di ba, tumutukoy yan sa pagiging diplomatic, yung debates. Isa pa yan siguro sa magandang traits ng isang Libra man, yung kapag nakikipagdebate siya, napaka-fair ng kanyang arguments. Kaya niyang tignan ang parehong panig at hindi siya one-sided. Gusto niya parehong sides, panalo, balance nga. At kapag may na-out of balance, try niya yung best niya na i-balance pa. Yun yung isa sa magaganda sa Libra man. Titingnan niya yung both sides bago siya mag-judge. Yun. O baka hindi na nga siya mag-judge Okay, mamaya na yan kapag pinag-usapan natin yung weakness. Okay? Pero yun, meron siyang love for peace and justice. And it all boils down to the point na itong skills pala of justice. Bakit kaya timbangan yung representation ng Libra? Iniisip nyo. Kasi yung timbangan ito, pinaniniwala ang pagmamayari ng star goddess na ang pangalan ay Astrea. Si Astrea, yung pinaniniwala ang star goddess na nagre-represent din sa Virgo constellation. So, si Astrea, dahil pagmamayari niya yung skills, siya din ay tinitingala bilang goddess of justice. So, nakita niyo na yung connection between Virgo and Libra. Kasi pagkatapos ng Virgo, Libra na yung kasunod. At extension yung Libra ni Virgo, kasi si Virgo, ang representation niya si Astrea. At yung hawak ni Astrea sa mga ibang pictures na pwede nyo i-research, scales, yung hawak niya. At yun yung pala yun. Yung pala yung
Libra. Kaya justice yung unang pumapasok na association sa sign na ito, Libra. Kaya hindi ko talaga maiwasan na i-emphasize yung love for balance and peace sa Libra sign. Ngayon, punta na tayo sa maging problema mo, Libra man. Dahil nga gusto mo balance yung mga bagay, di ba? Both sides. Sige, kukuha mo both sides. Hirapan ka namang magdesisyon. So, kung leader ka, Libra man, parati mo na lang inaasa sa iba yung mga desisyon. Kung may kailangan parusahan, ay, ang tagal bago ka mag-decide. Sa tingin ko, kung judge ka, mahihirapan kang execute ng punishment. Not unless you're really sure about what you're going to do. Pero you're rarely sure. That's why, ang tagal talaga bago ka mag-decide, Libra man. O punta tayo sa punta tayo sa mga ordinaryong sitwasyong pangkasintahan. Kung magde-decide lang kayo kung saan kakain. O marami kayo i-consider. O sige, consider natin yung service ng restaurant. Consider natin yung location. Consider natin yung menu. Kaya ano yung priority? Ay, nahihirapan ka pagdating sa priority, Libra man. Kasi lahat sa'yo importante. Gusto mo kasi balance. So, lahat ng mga size, pagbibigyan mo. Dahil sa labis na kagustuhan mo na mapagbigyan lahat, nagiging people pleaser ka. Dahil sa sobrang pagiging people pleaser mo, hindi na nakakausad yung anumang proyektong meron ka. Whether it's a romantic project, whether it's a career project or whatnot, artistic man, ang bagal mong magdesisyon minsan. Minsan ba o parati? Oh, sorry. Masyado ka na yata kita inapay, Libra man. Pero mabait ka nga, marunong kang tumingin ng multiple sides. Pero kailangan mo din matutunan na sa buhay, hindi lahat mapagbibigyan. Kung gusto mo talaga maging balance, Libra man, give everything a fair share of wins and losses. Sa ibang pagkakataon, itong interest yung mapagbibigyan. Sa ibang pagkakataon, ito naman. But it doesn't necessarily mean na mawawalan ka ng balanse sa buhay. At kung mawalan ka man ng balanse sa buhay, kung minsan mas angat yung kanan kaysa sa kaliwa, alalahanin mo na may time din, dadating din yung time na yung kaliwa naman yung aangat. Kung gusto mo ng balanse, bigyan mo yung bawat side ng pagkakataon na mas umangat sa isa. Yan ang tunay na balanse, Libra man. Kaya huwag kang matatakot na magdesisyon ng yung magagalit yung iba sa'yo. Ay, isa pa yan. Bigyan mo naman yung chance sa iba na, kumbaga, may kalayaan ng iba na maramdaman yung damdamin nila, okay? Kung darating man yung point na may magagalit sa'yo, tanggapin mo. Hindi naman sa lahat ng buhay pare-pareho yung mararamdaman ng tao sa'yo. So, yun lang yung payo ko sa'yo, Libra man. O sige, sa susunod na natin pag-usapan yung romantic life mo, pero may tendency ka, Libra man, dahil nga balance ka, your sexuality may also say something about yourself. Pwede ding, according sa napakinggan ko, meron kang tendency na maging pansexual, yung mga ganun. So, gusto mong gawa ko ng video yan, sabihin mo lang sa akin sa comments. So, gusto mo ba ang reading ko tungkol sa'yo, Libra man? Yes? Bigyan mo naman ako ng thumbs up. Share mo rin ito sa mga kakilala mong Libra o sa tingin mo ay sa mga ibang tao na nais mo na maintindihan ka kasi Libra ka. Yun, kung agree ka sa mga sinabi ko. Mag-comment ka rin sa baba kung may mga gusto kang idagdag na characterization ng Libra. Particularly Libra man. Paano siya nagmamanifest in a male body. No? Which is something complicated to describe kasi nga, bagay. Saka bagay siya na sign. Hindi siya tao, hindi siya hayop. So, good luck na lang sa atin. So, basically, yun yung overall understanding na Libra. Peace and justice, yung battle cry. Hanggang sa susunod na episode, panatilihin ang iyong tikas. Tikas.